May kakaibang nangyayari sa Mason, Ohio, at hindi ito kayang ipaliwanag ng mismong tournament. Nagsisimula ng impake ang mga bandila, nagsasanay na ang mga cheer at chant. At sa isang lugar sa loob ng operations office ng isa, sa pinakamalalaking event sa buong kalendaryo ng tennis, naghahanda ang mga staff para sa isang antas ng ingay na hindi nila ginawa at hindi rin nila lubusang makokontrol. Bakit kaya ang isang 21 anyos na manlalaro na wala pang Grand Slam title sa kanyang pangalan ay nagdudulot ng ganitong klaseng atensyon bago pa man siya makatungtong sa court? Bakit siya mismo ang pinili at binanggit ng tournament sa kanilang official announcement, at ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang pinakamalakas na crowd sa loob ng venue? At ang pinakamatinding draw na puno ng mga bituin ngayong hardcourt season, manatili ka hanggang dulo. Dahil mas malaki ang kwentong ito kaysa sa isang manlalaro, maaari itong maging isa sa mga pinakamalaking kwento ng buong hardcourt season. Tawagin na lang natin siyang Alex, walang apelyido, walang dagdag na headline. Alex lang ganoon na siya tawagin ng isang buong bansa, na para bang personal siyang pag-aari ng lahat, at sa loob lamang ng ilang araw, papasok siya sa Cincinnati Open. Isang tournament na hindi naman nangangailangan ng bagong star. Mayroon na itong mga alamat at malalaking pangalan tulad ni Aryna Sabalenka, Mayra Andreeva, Amanda Anisimova, Naomi Osaka, Elena Rybakina, at ang defending champion na si Iga Swiatek. Hindi ito stage kung saan maaaring magtago ang isang player sa likod ng hot streak. Isa itong stage na inilalantad ang lahat, at gayon paman, sa buong field na iyon, ang mismong tournament ang naglaan ng espesyal na pansin kay Alex. Partikular siyang binanggit kasama ang Brazilian sensation na si Joe Fonseca bilang kabilang sa mga manlalarong may ilan sa pinakamasigasig at pinakamalalakas na supporters sa buong sport. Ayon mismo sa kanilang mga salita, isipin mo kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa isang draw na puno ng mga ikon ng tennis. Ang mismong organisasyon ang naghahanda para sa mga tagahanga ni Alex. Hindi ito hype, nagawa-gawa lang ng isang fan account. Ito ay isang organisasyon na umaaming may napansin silang bagay na hindi nila lubusang kayang kontrolin at halos mahirap. Isipin ang laki ng stage na kanyang papasukin noong 2025, nakapagtala ang tournament ng record na 285,571 fans mula sa bawat state sa United States at mula sa 65 bansa sa buong mundo ngayong 2026. Naghahanda ang mga organizer para sa halos 300,000 katao sa loob ng isang ganap na binagong 40-acre site. Matapos ang iniulat na $260 million renovation, may mga bagong court, bagong fan zone, bagong entertainment. Ang tournament ay naging parang isang malaking sporting festival. Hindi na lamang isang ordinaryong tennis event. Magsisimula ang qualifying sa August 11 habang ang singles finals ay gaganapin sa August 23 at sa loob ng napakalaking bagong ecosystem na iyon, papasok ang isang Filipina na dala ang pinagsama-samang pag-asa ng isang bansang ilang henerasyon nang naghihintay para sa eksaktong ganitong klaseng sandali. Pero dito talaga naroon ang tensyon. At sulit itong pag-isipan, kahit saglit. Wala sa lahat ng ito ang garantiya ng panalo. Hindi nakakapagbalik ng serve ang mga bandila, hindi nakapagliligtas ng match point ang mga chant at sigawan kung papasok si Alex sa Cincinnati. Matatalo sa first round. Maaaring mawala sa isang iglap ang lahat ng ingay na ito. Maaari na lamang itong maging isa pang magandang kwento tungkol sa isang promising player na huminto sa mismong sandaling pinakamahalaga. Kaya bakit may naniniwalang maaaring iba ang mangyari? Dahil ilang linggo bago iyon, sa Washington, nasubukan na mismo ang tanong na ito at ang sagot ay napakalinaw. Halos marahas sa tindi ng mensaheng ipinakita nito bago pa man magsimula ang tournament na iyon. Ibinunyag ng chairman na halos 80% ng ticket inquiries noong buwang iyon ay hindi tungkol sa mismong event. Iisa ang tanong ng mga tao: kailan maglalaro si Alex? Hindi ito ang antas ng atensyong karaniwang ibinibigay sa isang player na nagsisimula pa lamang bumuo ng kanyang pangalan. Ito ang klaseng atensyon na ibinibigay sa isang taong naging event na mismo at muntik na niya ito mawala sa kanyang opening match laban sa dating world number 4 at Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen. Natalo siya sa first set at napag-iwanan din sa second set. Sa sandaling iyon, mukhang nangyayari ang kinatatakutan ng lahat, na mas mabilis lumaki ang hype kaysa sa kanyang mga resulta. Pero pagkatapos, may unti-unting nagbago. Dahan-dahan niyang binawi ang laban. Pinilit na umabot sa decider, at sa third set ay tuluyan niyang dinismantle si Zheng.
6 tandang bawas isa. Hindi ito simpleng pagligtas sa isang muntik ng matalo, isa itong malinaw na pahayag, mas lalong lumakas ang crowd pagkatapos ng panalong iyon. Hindi bago ito mahalaga ang pagkakasunod-sunod na iyon. Marahil higit pa sa halos lahat ng bahagi ng kwentong ito, dahil ang paniniwalang pinaghirapan at pinatunayan ay kayang mabuhay kahit may mga pagkatalo, pero ang paniniwalang nakasandal lamang sa hype ay mabilis nawawala, patuloy na pinatutunayan ni Alex ang kanyang sarili match pagkatapos ng match. Hanggang makarating siya sa isang final na sa simula ay walang sinumang mag-aakalang magiging tila inevitable laban kay Jessica Pegula. Si Pegula ay dating world number 3, isang Grand Slam finalist, at isang manlalaro na maraming taon nang nakapasok sa mga lugar kung saan ngayon pa lamang iniimbitahan si Alex. Natalo siya sa first set, at pagkatapos ay bumuhos ang ulan kaya naantala ang laban. Kung may alam ka tungkol sa tennis, alam mong mapanganib ang rain delay sa isang napaka-espesipikong paraan. Hindi lamang nito pinatitigil ang laban, pinatitigil nito ang isip ng isang player sa gitna ng laban at pinapaupo siya ng mag-isa. Kasama ang lahat ng pagdududang pilit niyang tinatakasan, maraming player ang nawala ng laban habang rain delay. Kahit wala silang natatamaan na kahit isang dagdag na bola, nangyayari iyon dahil sa katahimikan, sa paghihintay, at sa pagkalas ng kanilang kumpiyansa. Kaya ano ang ginawa ni Alex nang alisin na ang mga cover sa court? Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang second set at pagkatapos ay isinara ang third set sa isang mabagsik at halos walang awang 6 tandang bawas 0. Hindi siya basta nakalusot, tinalo niya ang dating top 3 player sa isang final matapos ang rain delay. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng isang dominanteng set at nang bumagsak ang huling bola. May nangyari na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng sport. Siya ang naging unang Filipina na nanalo ng PGA Tour level singles title sa isang final set. Muling naisulat ang kasaysayan ng tennis ng isang buong bansa, pero hindi ka binibigyan ng pahinga ng greatness, sa halip binibigyan ka nito ng mas malalaking responsibilidad dahil pagkatapos mong manalo ng isang title. Ang bawat tournament na iyong sasalihan ay hindi na lamang pagkakataong sorpresahin ang mga tao. Nagiging pagkakataon na rin itong bigin sila bago ka maging champion. Ang isang deep run ay parang magic pagkatapos mong manalo ng title. Ang anumang mas mababa sa magic ay maaaring maramdaman na parang kabiguan, at iyan mismo ang bitag na naghihintay kay Alex sa Cincinnati. Sa isang mas malaking stage kaysa sa Washington, pero hindi rin doon nagsimula ang kwentong ito. Bumalik tayo ng kaunti sa Wimbledon, kung saan talaga nabuo ang pundasyon ng fenomeno na ito. Si Alex ang naging unang player mula sa Philippines na umabot sa second week ng isang Grand Slam singles draw sa Open era. Hindi lamang siya ang unang manlalaro na nanalo ng isang round, siya ang unang Filipina sa modernong kasaysayan ng sport na nakalampas ng sapat upang makita ang second week, at pagkatapos ay dumating ang sandaling nagbago sa isang magandang tournament at ginawa itong simula ng isang alamat sa center court, isa sa pinakakinatatakutang sa buong sport. Nakaharap niya ang defending Wimbledon champion na si Iga Swiatek at tinalo niya ito. Nanalo siya ng first set sa isang tiebreak na umabot sa 9 puntos, 7 tandang bawas 6, at pagkatapos ay isinara ang laban sa score na 6 tandang bawas 2. Hindi ito muntikang upset, isa itong panalo sa center court laban sa defending champion kalaunan. Ikinuwento niya na habang nakatingin siya sa mga stands noong tournament na iyon, may nakita siyang hindi niya inaasahan, isang crowd na halos parang puno ng mga Filipinong tagahanga. Kahit kilala ang Wimbledon tickets bilang ilan sa pinakamahirap makuha sa buong mundo, isipin mo ang logistics na nakatago sa likod na iyon. May mga taong nag-organisa ng biyahe, may mga taong lumipad mula sa kabilang panig ng mundo, may mga taong gumawa ng paraan upang makapasok sa isa sa pinakapiling venue sa mundo para lamang maging malapit sa kanya kapag pinakamahalaga na ang laban. Hindi ito simpleng casual fandom, isa itong pagkakakilanlan, at ibang-iba ang kilos ng identity-based support kumpara sa results-based support. Ang mga tagahanga na nakabase lamang sa resulta ay nawawala kapag natatalo ka, pero na nakakabit sa iyong identity ay patuloy na nagpapakita kahit anuman ang mangyari, dahil hindi lamang sila sumusuporta sa scoreline, sinusuportahan nila ang iyong kinakatawan. Kinakatawan ni Alex ang isang bansang nakapagluwal na ng mga legendary boxer at basketball star. Ngunit bihira, kung nangyari man, na nagkaroon ng tennis player na kayang tumayo ng kapantay ng pinakamahuhusay na manlalaro sa buong mundo sa loob ng 5-week stretch sa grass season. Nanalo siya ng 125 title sa Birmingham. Umabot sa semifinal sa Berlin, at pagkatapos ay gumawa ng breakthrough sa Wimbledon. Dahil dito, umakyat siya sa career high ranking na world number 28, 12 buwan lamang ang nakalipas. Maingat pa ang mga usapan tungkol sa kanya. Tahimik na tinatanong ng mga tao
kung kaya ba niyang makapasok sa top 100 ngayon. Ganap nang nagbago ang usapan, hindi na ang tanong kung kabilang ba siya sa top 30, ang tanong na ngayon ay kung gaano pa siya kataas kayang umakyat nang magbukas ang ng voting para sa mid-season fan award na Star of the Swing. Hindi naging dikit ang resulta, nanalo siya sa halos 70% ng boto. Hindi nangyayari ang ganitong numero dahil lamang sa casual interest. Nangyayari ito kapag kumikilos ang isang buong fan base na may urgency na karaniwang nakikita lamang sa mga bagay na mas malaki pa kaysa sa isang tennis ball, at ngayon, narito ang Cincinnati. Dumarating sa eksaktong sandaling hindi maaaring bumagal ang kwentong ito, isang record-breaking crowd ang inaasahan, isang bagong ayos at malawak na venue ang naghihintay, isang draw na puno ng mga alamat at mga manlalarong nakatalo na ng mas malalaking pangalan kaysa sa kanya, at narito ang bahagi na dapat talagang magpaisip sa iyo kung maingat kang nakatingin. Bawat isa sa pinakamalalaking panalo niya ay patuloy na nagtataas ng inaasahan ng mga tao para sa susunod niyang laban, at ang mataas na expectation ay isa ring kalaban. Isang kalaban na hindi nakatayo sa kabilang panig ng net, kundi nasa loob mismo ng kanyang isip. Kaya ba niyang dalhin ang bigat ng pag-asa ng isang buong bansa habang humaharap sa draw na puno ng maraming Grand Slam champion? Kaya ba niyang harapin ang psychological shift mula sa pagiging hunter tungo sa pagiging hunted, mula sa player na hindi napapansin tungo sa player na pinag-aaralan ng lahat? Kaya ba niyang lumabas sa harap ng halos 300,000 fans sa buong tournament, na marami sa kanila ay naroon partikular dahil sa kanya, at maglaro pa rin na parang walang nanonood, walang nakaalam? Hindi iyon pag-iwas sa sagot, iyan ang tunay na totohanan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sulit itong panoorin sa halip na agad ipagpalagay kung paano ito magtatapos, dahil hindi nagiging kapanapanabik ang elite sport. Dahil garantisado ang panalo, nagiging kapanapanabik ito dahil sa kawalan ng katiyakan. Kawalan ng katiyakang nakapalibot sa isang taong napatunayan ng kaya niyang gumawa ng pambihirang bagay. Kung si Alex ay world number 200 at hindi pa kilala, walang malaking kahulugan ang first round exit, pero hindi na siya on-rank. Hindi na siya on-known, isa na siyang champion, isa na siyang manlalarong umabot sa second week ng Grand Slam, isa na siyang player na tumalo sa defending Wimbledon champion sa pinakasikat na court sa buong sport. Ibig sabihin, bawat laban mula ngayon ay may bigat na hindi nito taglay. Isang taon na ang nakalipas, ang bigat na iyon ay maaaring humubog sa kanya para maging isang manlalarong hindi pa kailanman na iluwal ng kanyang bansa, o maaari rin itong maging mismong pressure na magpapahinto sa lahat ng kanyang binuo. Walang nanonood ang maaaring lumaktao sa mga susunod na pangyayari at alamin agad ang ending. Kailangan mong manatili sa bawat punto, katulad ng ginagawa niya, at marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na dumarami ang mga bandilang dala ng mga tao saan man siya maglaro. Hindi dahil inaasahan ng lahat ang isang garantisadong resulta, kundi dahil paulit-ulit nilang natutunan na kapag mukhang pinakamadilim ang sitwasyon, kapag down siya ng isang set, down ng isang break, nakaupo sa gitna ng rain delay habang unti-unting nawawala ang isang final, may paraan siyang makahanap ng dagdag na lakas sa mismong sandaling pinakamahalaga. Hindi iyon garantiya, isa itong pattern, at ang mga pattern na ganoon ang nagiging dahilan kung bakit ang isang mahusay na atlete ay nagiging phenomenon. Isang manlalarong pinagpaplanuhan ng mga tao ang kanilang biyahe, vacation days, at buong weekend para lamang mapanood. Kaya kapag nagliwanag na ang mga ilaw sa Cincinnati, kapag tinawag ang kanyang pangalan, at kapag unang umangat ang bandila ng Philippines sa gitna ng crowd na binubuo ng daan-daang libong tao, nasusundan ng isa pa at isa pa hanggang umalon ang mga chant sa buong stands na para bang ilang araw itong pinaghandaan, kahit wala namang nagplano nito. Alalahanin kung paano talaga nagsimula ang lahat. Alalahanin ang Washington, kung saan 80% ng mga tanong ay tungkol sa isang player, bago pa man siya makapaglaro ng kahit isang match. Alalahanin ang third set laban kay Zheng, kung saan ang isang mahirap na comeback ay naging malinaw na pahayag. Alalahanin ang rain delay laban kay Pegula, at ang 6 tandang bawas 0 set na sumunod pagkatapos nito. Alalahanin ang center court at ang defending champion na hindi inaasahang matatalo. Wala sa mga iyon ang nangyari dahil ipinilit ito ng crowd sa pamamagitan ng kanilang mga hiling. Nangyari ang mga iyon dahil sa bawat punto at sa bawat match. Patuloy niyang hinahanap ang paraan upang maging player na sulit puntahan at panoorin, kahit manggaling pa sa kabilang panig ng mundo ang mga tagahanga. Hindi kailangan ng Cincinnati na maniwala na agad siya ang pinakamagaling. Ang kailangan lamang nito ay ang susunod na pagkakataon para patunayan niya itong muli, laban sa mga manlalarong nakatalo na rin ng mga alamat,
sa isang stage na nakapagpabagsak na ng mas malalaking ngalan kaysa sa kanya, manalo man siya sa buong tournament o matalo sa first round. Hindi na iyon ang pinakamakabuluhang tanong. Ang tunay na tanong ay kung ano ang gagawin niya sa sandaling bago maging hindi na matiis ang pressure, ang maliit na sandali sa pagitan ng pagtahimik ng crowd at ng pag-alis ng bola mula sa kanyang racket. Doon talaga nangyari ang bawat isa sa pinakamalalaking panalo niya, hindi sa celebration pagkatapos ng laban, kundi sa sandaling iyon bago pa man mangyari ang lahat. At sa loob lamang ng ilang araw, sa ilalim ng mga ilaw, sa harap ng pinakamalakas at pinakamalaking crowd na maaaring tipunin ang tournament na ito, mapapanood natin siyang bumalik muli sa eksaktong sandaling iyon, walang sinuman. Hindi ang mga analyst, hindi ang bookmakers, at maging ang sarili niyang team ang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari, at iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi makatingin sa ibang direksyon ang buong tennis world at